Good morning mga kalakbay. Travel to Lucena City naman ako ngayon mga kalakbay. Nanggaling ako ng Mambog, Bacoor, Cavite. Umalis ka pala ako ng Cavite mga kalakbay, 9:35 AM. Ang tatakbuhin ko Lucena City is 120 kilometers to mga kalakbay. So ang daan ko, dadaan ako ng MCX Alabang para mas mabilis. Expressway, tapos mag-i-exit yata ako ito ng Santo Tomas, Batangas. So dito ako pinadaan ng guide ko na maps mga kalakbay sa Daang Hari, going to MCX Alabang to mga kalakbay. So 120 kilometers ko, ang mga daanan kong expressway ito hanggang Santo Tomas, Batangas. So doon na ako magtatagal sa service road na ng Santo Tomas, Batangas to Lucena. So, nakapasok na ako ng MCX mga kalakbay, kaya lang medyo medyo mabagal na yung takbo nito ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Moving naman siya pero hindi siya normal as expressway na takbuhan. May ginagawa yata to sa unahan. Nako, may nagbanggaan pa dito mga kalakbay. Talagang baon yung yung harapan ng van sa high ace. Kaya para nag-build up yung traffic dito sa bandang Kanlubang exit mga kalakbay. Panibagong banggaan ulit to mga kalakbay Ayun, nagkasagian. Bila kasing pumasok yung isang SUV sa Santo Tomas exit yun mga kalakbay, papasok nagkamali siguro siya. Pa Santo Tomas pala siya, nakapasok na siya sa linong going to Batangas City. Yun, napang-abot ng truck. So, nandito na ako sa Santo Tomas mga kalakbay. Ito na yung Santo Tomas, Batangas mga kalakbay. Nakaabot na ako rito at 10:37 AM mga kalakbay. Nasa Santo Tomas, Batangas na ako. Konting traffic nga lang dito kasi ito na yung pinakabayan. Ito yung service road going to Lucena at saka Bicol mga kalakbay. Nandito na ako sa San Pablo City mga kalakbay. Medyo okay naman yung biyahe. Hindi naman ganoon kalala yung traffic dito sa dinaanan ko. So 11:23 nasa San Pablo na ako. Nandito ako ngayon sa San Pablo, yung isang malaking mall dito. Kaharap niya yung depot na hardware na malaki. Yung paboritong puntahan ni Sir J. Arreglo noong araw. Ang gara ng sasakyan na nasundan ko mga kalakbay Logong kabayo mga kalakbay. Lupit. Gasgasan ko kaya ito ng konti. Ang lupit ng sasakyan. Brake light pa lang. Logong kabayo. Anong sasakyan ba logong kabayo mga kalakbay? Yung daan pala dito ngayon, ginawang one way.
ginagawa kasi yung drainage doon sa kabila. So dito pina one way nila. Pero maiksi na naman yung mga kalakbay. Pag lagpas mo lang, pagpasok mo ng Arco, mga 500 meters lang. So dito balik na ulit sa ano na, sa two-way na. Nasa Candelaria, Quezon na ako mga kalakbay. Ito yung bayan pala ng Candelaria, Quezon. Yung munisipyo nila, tapos yung simbahan sa left side. So, okay naman yung biyahe. Hindi naman ganun kalala yung traffic. Kasi sobrang init ng panahon yan. Kaya mga tao pag ganitong oras, tanghaling tapat, wala masyadong lumalabas. Kaya napakaluwag ng kalsada. Nandito na ako sa Sariaya, Quezon mga kalakbay. Sa bayan ng Sariaya, Quezon. Ang ganda ng church nila rito. Parang historical church din. Ito yung main road ng Sariaya, Quezon mga kalakbay. Medyo makipot lang din yung daan rito. Sariaya, Quezon Province. Sa mga taga Sariaya dyan, na matagal lang hindi nakauwi, ito yung bayan nyo. Pero ang nakikita lang sa camera ko is yung nasa highway lang. Sa mga looban, hindi ko na kayang ikutin to mga kalakbay. Ito yung pinaka highway ng Sariaya. Sa mga OFW na taga Sariaya, Quezon Province, ito na yung bayan nyo. Kung matagal na kayo hindi nakauwi, malaki na siguro pinagbago mula nung umalis kayo rito. Mas lumala yung traffic. Yun, isa sa mga nagbago sa mga lugar mga kalakbay. Kung umalis ka ng Sariaya, Quezon noon, mga 5 years na lumipas, siguro baka napakaluwag pa ng daanan na to. Ito yung isa sa malaking pinagbago sa mga kalsada ng Pilipinas. Dumating na ako ng Lucena mga kalakbay. Ito yung bypass road ng Lucena na dinaanan ko ngayon. Dahil dito, nandito kasing isang pupuntahan ko. So, umiwas ako doon sa pinaka main road ng Lucena dahil nga sobrang traffic doon. So, ito yung pinaka bypass road nila. Going to Bicol to mga kalakbay. Maganda yung daan dito kasi maluwag. Bypass road ng Lucena to Bicol. Ito yung daan na to mga kalakbay. Hindi mo na madadaanan yung pinaka-proper ng Lucena kasi grabe yung traffic din doon. Kaya pag nagpa-Bicol ka, dito ka sa bypass road dumaan para mas mabilis yung biyahe. Tapos dito mga kalakbay, pag akyat mo rito, may ano yan, yung ilalim niyan parang flyover style. Dito mga kalakbay, pag going to Bicol ka, pailalim ka dyan. Yan. Tapos pagka papasok ka ng Lucena, kakanan ka, kagaya sa atin, kakanan tayo rito. Yan, yung kulay itim na SUV. Yun yung papuntang Lucena. Ito diyanan natin. Yung diyanan naman ng kotse na kulay pula, yun yung going to Bicol mga kalakbay. Tapos pagdating natin dito ng stoplight, kakanan ulit tayo pag papasok ka ng Lucena. Kali pwede naman dumaan dito sa taas mga kalakbay kung going to Bicol ka. Pero yun nga lang, maka-experience ka ng stop and go rito dahil may intersection kasi rito sa taas.
Kaya pagka gusto mo mabilis na biyahe, doon ka na sa ilalim. Sa underpass pala kung tawagin. So dito ako dumaan dahil nandito yung isang kliyente ko. So nandito na ako sa isang kliyente ko, mga kalakbay. Problema ko lang dito, parking. Mga kalakbay, dumating ako ng Lucena sa unang kliyente ko at 12:56 PM, mga kalakbay. Umalis ako ng bahay sa Cavite kanina, 9:35 or 9:36, parang ganon. So dumating ako dito at 12:56 PM, mga kalakbay. So thank you, mga kalakbay, salamat sa panonood.